Okay, mga ka-clear, dito sa start ng interview na ito, um, siyempre binanggit niya na lumalabas because of the ICC decision na ibasura 'no, i-dismiss yung petition or motion for dismissal nung case because of technicality na wala daw jurisdiction. Nabalewala na po yung iniisip na kidnapping, okey? So, sa bandang start nito mga ka-clear, sa start ng interview na 'to, pinabubulaanan na because of that resolution or, order from the ICC, nabalewala yung mga sinasabing kidnapping ni dating Pangulong Duterte. Kaya, pinakita ko sa inyo kanina yung interview ni Harry Roque na pinipilit niya pa rin may kidnapping. Eh, kaya lang hindi na maaari yun, 'di ba? Kasi unang-una, binasa umpisa lang sa first appearance, 'di ba? Nabasa na nag-issue talaga ang ICC ng valid warrant of arrest. Kasi sinasabi niya dito at yun din ang sinabi, okey, sige pakinggan natin ng konti, pero tatandaan ko na 'tong timestamp. Okey, ito ng konti. Okey, dito. Dito sa kasong ito dahil nag-withdraw na ang Pilipinas Hmm. sa ICC. Ano po ang kahulugan po nitong pagpapatibay ng jurisdiction po ng ICC dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Eh di ibig sabihin, tuloy ang kaso. Kung walang dahilan para maliban na lang sa isa, tapos yun yung pending issue, kung fit ba siya to stand trial or not. Pero wala nang ibang rason para hindi ipagpatuloy yung una, kaso ni Duterte. Pangalawa, investigation pa. Hmm. Kaya pwede itong hudyat na talagang maaari nang mag-issue ng dagdag na mga warrant of arrest, di ba? Meron pa yung Ayan, perpetrator si wait. Duterte. At So, ito, pinapaalala ibig sabihin, ito na ulitin natin since pinagtibay ng ICC, 'no, yung jurisdiction, hindi na mate-technical, mas lumalabas dito mga clear, na maaari ng mag-issue ng warrant of arrest sa mga nakita base sa investigasyon na mga co-perpetrators. Okay? Kasi makita naman na natin mga redacted, co-perpetrator, marami sila. So, hindi lang nag-iisa si, dating Pangulong Duterte. Kaya mamaya tignan natin, okey. sa akin ni Nery Colmenares. Kasi ito yung kasama ko na counsel. Yung para lang masarado na no sa issue ng kinidnap ba o hindi. Oo nga, oo. Yan. Yun yung kiniklik nila Wala na attorney, yun. Oo, Kinidnap dahil nga ba o dito sa hindi? desisyon na ito. So walang kidnapping na nangyari dahil may jurisdiction ho talaga ang ICC dito sa kasong ito. Oo, may kapangyarihan silang mag-issue ng warrant of arrest. Inissue yung warrant of arrest. Matagal na rin namin, kumbaga akala ko nga halos patay na yung issue na yun. Yeah. Pero apparently, kumbaga yung mga kapamilya, yung pa rin ang paninindigan. Yung mga kapanalig, ganun pa rin, kinidnap. Abay, saan naman po kayo nakakita ng kidnap? Kailan lang yung kanina mga kakli, bagong-bagong interview yung kay Harry Roque. Pinagpipilitan pa rin nila na kasalanan daw ni Pangulong Marcos Jr. dahil pinakidnap ang dating Pangulong Duterte para madala dun. In-explain ko yun sa inyo yun kanina, that's a lie. 'Di ba? Iniiba ni Harry Roque yung kwento. 'Di ba? Kasi maliwanag dito mga ka-clear, uulitin ko lang, may valid warrant of arrest. 'Di ba? At ang jurisdiction nga daw ay hindi nagdedepende sa kung ano ang sinasabi o ginagawa ng administrasyon, kasalukuyang administrasyon o anumang state. Maliwanag 'yun. So, alam ng ICC na may jurisdiction sila sa mga ginawa di umano ni dating Pangulong Duterte prior to the withdrawal from the ICC. Okay, ano sabi ni Edward Gabanyo si Claire, kung minsan di kita mahabol sa mga vlog mo kasi too early dito sa Bay Area. So, late reply na lang, hehe. Opo, sir, hindi kasi po ngayon medyo hectic po kasi yung schedule. Supposed to be meron. Kasi alam may event kami ng 7:00. So, kaya sabi ko akala ko hindi ako makakapag-live. Medyo gabi na nga po. Kaya 'di ba nag-start ako kanina ng maaga. Ano oras tayo nag-start kanina? 5:30. 5:30 isa tapos 6:30 ito na yung pangatlo. Actually panghuli ko na 'to kasi para alam ko mapupuyat kayo. So anyway, ayan, tuloy. Kidnap na pwedeng dalawin. May schedule ng padala, pwede mong kausapin, kinidnap. Abay, saan naman po kayo nakakita ng kinidnap na pwedeng dalawin? May schedule ng padala, pwede mong kausapin. And mga ka-clear, paano yung kinidnap na may dalang abogado sa plane? Nandun si Midi Aldea, may kasamang nurse. Yun ba yung si Alpotera? Di ko alam po si Alpotera yung kasama.
Hanapin ko nga mga clear. Ah? Kasi alam ko may personal nurse kasama eh. Hindi ko alam kung siya. Teka lang ah. Sino ba kasama niya? Hindi ko matanda yung mga pangalan eh. Hanapin na natin ah. Ito, si Al Jazeera. Tingnan ko lang mga clear. Baka nandito yung mga pangalan ng kasama. Teka lang po. Kasi may kasamang lawyer, may kasamang doktor, may kasamang security. Yun po yung kasama ni dating may kasamang doktor, nurse, lawyer, security. Di ko pa alam ko parang 5 yata yun. And at that time, pinapasama si Hanilet, sinabi niya wala siyang dalang passport. Kaya si former ES Medialdea ang sumama. Okay? Pinili ni Hanilet na hindi siya sumama. Okay? Wala dito. Anyway, paki-research na lang mga kung sino yung kasama niya. Hindi ko alam. Basta alam ko meron siyang private nurse or nurse na kasama doon. Doktor, doktor, security, lawyer. So, paano nga naman? O, tanggalin na natin halimbawa yung private nurse. Basta may doktor, may lawyer, may security. Paano mo masasabing kinidnap yun? Di ba? Tapos, pwede pa siyang tumawag outside with 200 free minutes every month sa Attorney, kanyang pagtawag. oo nga po. Attorney, what will happen next po? Ngayon pong malinaw na may jurisdiction pa yan ng ICC dito sa kaso, kahit na umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. 2019. What will happen next po dito sa case? Ano nga abangan natin? As point of view ng actually lahat ng parties nakaabang ngayon sa expert or independent experts report. Alam na natin yan kasi titignan kung fit for trial si dating Pangulong Duterte. So nag-apply, may mga 3 na experts na titingin sa kanyang kalusugan at sa kanyang mental health. Dito tayo mga okay, dito na tayo. Po nila yan at maganda na gumulong yan at mas sa totoo lang from my point of view kapag nagkaroon ng desisyon yung appeals chamber dapat sundin yun kasi nabigyan sila ng pagkakataon na apilahin. From their point of view, karapatan nila yan. At kung ako sa kanila, kung magagagalingan ko na, this is it. Dahil, yun nga, daming implications sa international community, yung mga iba pang miyembro na nakaamba na umexit. Kumbaga, in a sense, pasan mo ang daigdig. At from another point of view, yung mga ibang co-perpetrators. Oo, yun nga. Siyempre kasi, kung yung decision na ito ay mababaliktad at sasabihin, walang kapangyarihan ng ICC, hindi magtutuloy ang kaso ni Duterte at hindi rin magtutuloy ang investigasyon. Sa investigasyon kasi, dun pa naghahanap kumbaga ng iba pang co-perpetrator or iba pang may kasalanan or pinaka may kasalanan. Kaya kung pang co-perpetrator, investigasyon o ay mababaliktad at sasabihin, walang kapangyarihan ng ICC, hindi magtutuloy ang kaso ni Duterte at hindi rin magtutuloy ang investigasyon. Sa investigasyon kasi, dun pa naghahanap kumbaga ng iba pang co-perpetrator. Nako, di ba nasabi niya rin mga klit, hindi pa tapos yung investigasyon. Naghahanap pa ng ibang co-perpetrator. Diba? So, yung maiimbestigahan nila na maaaring kasabwat sa malagim na ginawa di umano na crime against humanity. Baka dapat maghanda-handa na rin kayo. Baka dumating yung time, kasama na rin pala kayo. Di ba? Vincere, di ba? Baka yung akala mo nagmamalinis, yung pala kasama sa Operasyon Tukhang. Pero walang ginawa para mapigil to. Kasi parte pala siya ng Tukhang. Na wala man lang yatang nakaalam noon, mga ka-clear. Di ba? May mga bagay-bagay tayo hindi nalalaman. Until nakita natin, may mga nag-a-admit, yun ang problema. Kala siguro tapos na yung investigasyon sa Tukhang. Ano sabi ni Adictus Rex? The people accompanying former President Rodrigo Duterte on the flight of the Hague were Duterte himself, his nurse. Kaya nga, hindi ko alam kung sino itong nurse na to a personal assistant and his legal counsel. Alam ko ano pa may security pa. Ito na ba yun? Yung personal assistant? Diba? May nurse. May counsel. Paano kidnapping yan? Sige.
Tuloy. Okay? Tuloy. or iba pang may kasalanan or pinaka may kasalanan. Kaya kung Naku, mapanalo ito sa appeals ng defense, Hmm. ligtas sabihin na natin, Bato de la Rosa. Uy. In other words, mga ka-clear, kung inapila 'to, tapos biglang nabago, ligtas. Kasi lalabas walang jurisdiction. 'Di ba? Oo. Yun nga po, nabanggit nyo na rin yung iba pang maaaring ma-issuehan ng arrest warrant Maaari pang ma-issue ng warrant of arrest. ng ICC. Ano po ang obligasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim po ng international law ngayong nag-withdraw nga ang Pilipinas? Doon muna tayo. Sa maaari, mga ka-clear. Sa maaari pa kayang maimbestigahan ng co-perpetrator. 'Di ba? Unahin natin 'to, mga ka-clear. Okay? Unahin natin 'to. Ito medyo matagal-tagal, baka nakalimutan niyo na 'to, ha? Nakalimutan niyo na 'to. Ang tanong ko, nasaan na kaya si Leonardo? Tama ba? Si Leonardo, wait lang, ha. Tahimik, 'di ba? Ito mga ka-clear. Pakita ko lang sa inyo, ha. Ito kaya, nasaan na? Nag-witness na rin kaya? Yan. Nakita niyo? Si Leonardo confirms drug war rewards, mga ka-clear. 'Di ba? Tandaan niyo 'to, si Eduardo Edelberto Leonardo has confirmed the existence of a reward system that partly fueled the thousands of killings in the former President Duterte. Paano kaya 'to? Yung nakakaalam dito, 'di ba? Start pa lang August, nag-start daw yung tokhang August. Definitely 2016 yun. Kung parte ka na ng tokhang, parte ka na. 'Di ba? At ikaw ay kasama sa command conference. Mga ka-clear. Itong reward system, hinayaan mo ba 'to? 'Di ba? Malaking tanong 'yan. 'Di ba? Maylin, 'di ba? Wensir. Let Reyes, Shiro. Nandito pala si Trixie Villa-Eleven. Hello po, ma'am. Ma'am Trixie. Trixie pala. Sorry, Trixie. 'Di ba? Paano kung parte ka ng operasyon at pinagagalitan mo daw sila kasi mali ang style? August, September, October, November, December. 4 months or more? Parte ka ng tokhang? Tapos hindi mo pinigilan. Ano kaya ang magiging liability mo? 'Di ba, boy, bem, bang. Ayokong sabayin, 'di ba? Multi-web D? So ito mga clear, ha. Sige. Okay, nasa na tayo, okay. Ito. Gusto ko 'tong pakita sa inyo. Ayan, pinakita ko si Leonardo, ha. Iniisip ko lang kasi 'di ba si Garma, alam ko nadinig ko si Senator Trillanes about Garma, na parang witness na daw, Kaya hindi na yata meron red notice man ito, pero kung witness na ito sa ICC, parang hindi ko alam kung mapapatupad. Hindi ko lang, mga parang nadinig ko lang, Ito. Mga kalip, pakita. Sandali lang, ha? So, okay na tayo kay Leonardo, ha? Kasi parang tumahimik ito, di natin alam kung witness na rin siya. Wala akong update dyan. Pero ito, mga kaklit, tingnan natin, ha? Mamaya tingnan natin kung sino-sino yung pwedeng ma-issue ng warrant of arrest. Okay. Garma. Ito. Trillanes, Garma ICC testimony to proceed. So, magwi-witness na siya. May-witness na siya. That's October 22, 2025. Sabi niya dito, yan, si historical. The ICC itself will take care. Ayan, no? Garma has arrived at her final destination and is under the protection of the ICC. Mga ka-clear. Nasa ICC sa Suriye na Garma. The ICC itself will take care of lifting the red notice through Interpol. Diba? So, kung kidnapping to, mga ka-clear, bakit tutulungan pa nila yung witness
para hindi na ma-subject sa red notice ng Interpol. 'Di ba? Well, Garma is not in custody, is not in ICC custody. Trillanes said she qualifies for the court's witness protection program. She's not necessarily under ICC safekeeping, but it has a witness protection program where they constantly monitor and assess the witness situation. If relocation is needed, they will facilitate it. Diba? Kita nyo? Now, sino kaya ang susunod na mai-issuehan? At hindi pa tapos ang pag-iimbestiga ng ICC. Tandaan natin, sinabi na nila na ang ICC ay may jurisdiction, sa mga di umanaw nagawa, no? Since 2011 up to 2019, before the withdrawal from the ICC. Diba? Zero. O, sige. Tingnan natin. Ayan, pinakita ko na sa inyo yung status. 4 days ago lang yan. Kay Royina Garma. Parang alam ko yan, attorney. O, di ba, Roberto Dianco? O, tingnan natin. Ito muna tayo. Okay? Ito muna tayo. Kanyang pagkahuli sa bisa ng warrant mula sa ICC. Ayon kay Cristina Conti, siyang abogado ng ilan sa mga kaanak ng mga nabiktima, malaking hakbang ito para madinig ang kanilang panig sa patas na paraan. Bahagi namin sa wakas. After 8 years of legal wrangling, propaganda, now we are finally at the stage where trial could start. Sa bahagi ng mga biktima, welcome na welcome. At wala ito, ang kanila, walang katumbas ang saya na nararamdaman nila ngayon. Then magkakaroon na ng pagkakataon na marinig yung side nila at side niya ng sa isang maayos at patas na paraan. Dagdag ni Conti, hindi malabong susunod ng ipahuhuli ng ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa at mga clear. Senator Bato de la Rosa, sinabi din ni Senator Trillanes na malapit na ang warrant of arrest. Tandaan natin mga kaklear, ganyan din ang sinabi niya patungkol sa warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Okay? So, tuloy-tuloy. si Oscar Albayalde, dating mga hepe ng Philippine National Police na nagpatupad sa war on drugs ng dating Pangulo. Nako, mga kaklear. Ulit. War on drugs ng Oscar Albayalde, dating mga hepe ng Philippine National Police na Naku. Dalawa. Senator Bato, teka lang, tandaan natin mga kaklear ha. Si Senator Bato ay PMA graduate. Si Albayalde ba? Tingnan nga natin. Siyempre, PMA din to. Teka lang. Siyempre. PMA. PMA. Mga kaklear. Si Senator Bato, si General Albayalde, PMA. So, sino-sino pa kaya maliban sa kanila? Police? General? Nakasama sa mga command conference? Ang maaari pang maisama ng ICC. Since maliban dito sa interview na ito, pinakita ko naman dati mga clear. According to Attorney Conti, hindi pa tapos talaga ang pag-iimbestiga. At with this, na-confirmed ang jurisdiction ng ICC, ay maaari pa silang maghanap ng iba pang co-perpetrators. Kasi, mahirap nga naman nun. Baka 1, 2, 3 lang ang madamay, isama, pero marami pa palang involved. Diba? Na inakala ng iba na tapos na yung inisip nila na tapos na yung inisip nila na tapos na yung pag-iimbestiga. Kaya ang dami ng pinagsasabi
Yun pala, hindi pa tapos. Paano kung malaman pa ng ICC na may mga involved pa pala, na malalim ang pagkaka-involve sa Oplan Tukhang o Operation Tukhang. 'Di ba? O yan, nakita natin ang mga clear. Wait, sige. Nagpatupad sa war on drugs ng dating Pangulo. Senator Bato de la Rosa, who would be considered one of the other persons most responsible, Oscar Albayalde, who has also been named in documents as liable. Nakakuha na ng Okay? Saan pa? Okay tayo. Okay na tayo dyan. Ito pa mga kaklear. Okay, bibigay pa ako isa. Dalawa na, ha? Ito. Okay, bilisan na lang natin to. Wait. Anong balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, itatapatin ko kayo, ang pending na lang ng warrant na maaaring lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng... Okay. Sa ngayon, ang warrant na maaaring ilabas based sa kanilang investigasyon, yun parang dalawa pa lang ang may warrant. Ha? Senator Bongo at Senator Bato. Oo. Pero according to Attorney Conti, di pa tapos. Diba? So may aasahan pa ba tayo? Paano kung ibang mga witness dito may maibunyag na pangalan? Na malalim din pala ang papel. Kahit po si Mayor Magalong po, he confirmed there's a reward system sa interview niya with Tristan Nodalo recently. Talaga? Paano yan? So alam nga niya. May alam siya. Diba? Kasi parang early part, diba? Parang early part nung operasyon, nandun yata siya. Nandun siya. Diba? Parang nandun siya. Kasi bakit nasabi natin nandun siya? Siya naman nagsabi. Diba? Sa operasyon, nakita niya na mali, pinapagalitan niya yung mga generals, pati ito si Bato de la Rosa. So during that time na pinapagalitan, Tukhang pa yun. Diba? Doon sa interview niya, hindi tayo galing sa atin. Hindi ito galing sa atin. Galing yun sa podcast na interview ni Carmina Constantino. Okay? So ayan Pero ito naman Okay. Tuloy. Killed. Did he really say that? And what does he have to say now? Let's get on point with former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Attorney Vit, welcome to the show. It's been a very long time. Maraming salamat po sa inyo. Yes, it's a long time. Thank you, Pinky, for having me here. And I've been silent for so long already, but I took this opportunity to clear my name about this supposed interview wherein my name was mentioned at the ICC together with the name of former GPNP's now Senator Bato de la Rosa. Okay, let's start with this, Attorney Vit. The name Aguirre, with a redacted first name, actually appeared in the redacted version of the International Criminal Court's prosecution's pre-confirmation brief. I understand that this came out a month ago, sometime September 23. So the two names that appeared were De La Rosa and an Aguirre in the war on drugs campaign by then President Rodrigo Duterte. Sir, have you seen this? And what did you think about this? Yeah, I was surprised. I've seen that. That's why I tried my best to look where it came from. And I found out that I'm supposed to have said that in an interview by the Al Jazeera. I've never heard, or I never remember having been interviewed by the said news
But So, ibig sabihin yung Al Jazeera, na-interview siya tapos hindi totoo yung sinabi niya. So, depende sa Al Jazeera, dapat ma-vet yan. Ma-vet ng ICC yan. that's why I said I had to be confronted. I want to be confronted by that interview. Was that interview in writing or? Mhm. But this is the first time that I came to know of that interview. It's supposed to have happened sometime in several years ago. Okay. But this is the first time that this came out. So this must not have been true. Attorney, yung sinabi po dito, Okay? So, yan pwede. Sabi ko lang mga cream, maaari pa ha. Okay? Tapos, ito kasi yon. Pakita ko lang sa inyo yung kay Albayalde. Ilan po? Tingnan natin to ha. Ano ba yung nararamdaman na nung nalaman ni Albayalde na maaari siyang kasama? Ano ba yung pakiramdam niya? Duterte due to make his initial appearance before the International Criminal Court's pre-trial chamber later today. According to the ICC, the judges will verify the identity of the suspect and the language in which he can follow the proceedings. Duterte will then be informed of the charges against him and of his rights under the ICC Rome Statute. Duterte is accused of crimes against humanity for his bloody war on drugs that killed thousands. The former president has chosen his former executive secretary Salvador Medialdea as one of his legal counsels for the ICC proceedings. Here at home, Malacanang vows to comply with the Supreme Court's order regarding petitions questioning the arrest of former President Duterte. But the palace admits even if the court rules in favor of the Dutertes, it will not stop the ICC from carrying out its proceedings. Mahihirapan po yan kasi wala pong jurisdiction ng Supreme Court sa ICC. Pero baka po makonsider po ito na moot and academic. Kahit po utusan niya ang gobyerno ngayon na ibalik, hindi po mababalik yan. Kasi wala lang sa Pilipinas ang kustudiya ng Pangulong Duterte. Meanwhile, progressive House lawmakers slamming the claim of Senator Ronald Bato de la Rosa that he will be under the protection of the Senate in case the ICC also issues an arrest order for him. De la Rosa, a former national police chief, is tagged as the main architect of the war on drugs, also seeking government protection from the ICC. Former PNP Chief Oscar Albayalde. Wait, nako ha. Ulitin natin. So, ngayon, nung kayo nasa posisyon, okay, anong gusto niya ngayon? Former PNP Chief Oscar Albayalde. Like De La Rosa, Albayalde is a co-accused of Duterte in the ICC's Accuse siya, si Albayalde, okay? probe. The palace confirms it shouldered the cost of the chartered jet that brought ICC's probe. Albayalde is a co-accused of Duterte. De La Rosa, a former national police chief, is tagged of the war on drugs. Main architect is tagged as the main architect of the war on drugs. Also seeking government protection from the ICC, former PNP Chief Oscar Albayalde. Dito ngayon, gusto niya na maproteksyonan siya ng gobyerno. Diba? Kung siya man na i-aarestuhin ng ICC. Diba? Paano yung mga kaklear? Paano yung mga Pilipino? Yung mga kamag-anak, no? Yung mga complainant na Pilipino. Kung magsa-side, kakampi ang gobyerno sa iisang side lang. Diba? Paano naman yung mga kamag-anak ng biktima na humihingi ng hustisya doon sa ICC? Diba? Kailangan din naman nila ng proteksyon, diba? Saka ang ibibigay naman dito ng gobyerno, mga kaklear, ang gusto naman ng gobyerno dito, hustisya para sa lahat. Kasi kung sila ay ma-acquit, diba? Kung sila ay ma-acquit, edi hustisya yun para sa kanila. Kasi na-acquit sila. At kung magigilty naman sila, hustisya naman yun sa mga kamag-anak na namatayan o na pinatay. Kasi pinatay yung kamag-anak nila eh. Pero dito lumalabas si Albayalde, at this point at that point, medyo kabado. So, mga ka-clear? Ito, yung mga tao dati na namamayagpag. Mga tao na walang pakialam sa human rights.